Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, PNP at AFP itinanggi ang mga paratang ng torture at massacre sa operasyon sa Bohol. Investigasyon sa di umano'y cyanide fishing ng mga Chinese sa Bajo de Masinloc sinimulan na ng BIFAR. Senior citizens na may edad na 80 pataas makakatanggap ng cash gifts sa pinalawig na batas. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, mariing itinanggi ng militar at pulisya ang mga alegasyon ng torture at massacre sa nangyaring operasyon sa Bilar, Bohol na ikinamatay ng 5 mga hinihinalang komunistang rebelde noong nakaraang Biyernes. Sa isang statement, iginiit ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na isang lehitimong engkwentro ang nangyari. Dagdag pa ni Acorda Jr., mayroon pang isang pulis ang namatay at isa naman ang sugatan sa nangyaring insidente. Nagpahayag rin si Armed Forces Visayas Command Chief Lieutenant General Benedict Arevalo na walang katotohanan ng mga paratang at isang propaganda umano ito. Sa isang statement noong Linggo, sinaad ng National Union of People's Lawyers o NUPL na tinorture at pinatay ng mga pulis at sundalo ang 5 hinihinalang miyembro ng CPP-NPA kabilang ang abogadong si Hannah J. Cesista alias Maya. Nag-umpisa na ang investigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa umano'y paggamit ng cyanide ng mga Chinong mangingisda sa ilang parte ng Bajo de Masinloc. Saad ni BIFAR spokesperson Nazario Briguera, inumpisahan na ng ahensya ang pagbuo ng isang legal team. Anya, nagpadala na sila ng mga tauhan sa lugar para kunan ng affidavit ang mga Pilipinong mangingisda na nakasaksi sa mga aktibidad ng mga Chinese sa lugar. Una nang sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na kailangang kumpletuhin muna ng BIFAR ang lahat ng documentation bago mabuo ang kaso laban sa China. Inamyendahan ang Centenarians Act of 2016 para bigyan ng monetary perks hindi lamang ang senior citizens na may 100 taong gulang, kundi pati ang 80 years old at pataas. Nilagdaan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11982 na nagbibigay ng 10,000 pesos na cash gift sa mga Pilipinong nakatunton sa edad na 80. Bibigyan rin sila ng parehong halaga bawat 5 taon hanggang maabot nila ang 95 years. Pag-abot nila ng 100-year mark, bibigyan pa rin sila ng 100,000 peso cash gift. Ito ang parte ng batas na hindi binago sa nangyaring amendment. Kasama rin sa bagong batas ang pagbuo ng isang elderly data management system. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.